everyone! Welcome back to the Project Awesome, and I'm back with a new product review. And nakita niyo naman na siguro sa title na review to ng bagong lipis ng Everbilena, and that is the Everbilena Ultra Matte Lipstick and waterproof siya. This is actually my first impression on this lippies from Everbilena, so if you want to know more about these Ultra Matte lipsticks, then please keep on watching. So I have 6 shades right here. Ayan sila. Ang gaganda ng shades, pero limited lang. This, by the way, 165 pesos each. So, ayan na, inuna ko na yung price kasi alam ko maraming magtatanong sa inyo. So, 165 pesos po ang isang Ultra Matte lipstick. And ipapakita ko syempre sa inyo yung swatches sa lips ko. By the way, yung nasa lips ko is the darkest shade, and that is the shade Royalty. Bago ko ipakita sa inyo yung swatches sa lips ko, papakita ko muna sa inyo yung swatches sa likod ng kamay ko. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung packaging niya. So, this is what it actually looks like. Ayan, merong mga kiss marks dun sa cap niya. And ayun yung itsura niya sa loob. You know what? Hindi pa ako nakakatry ng ColourPop lipsticks, yung mga lipsticks. Pero, based sa tingin ko, syempre nakakita naman ako pero hindi pa ako nakatry. Wala akong ColourPop na ganon. Base sa pagtingin ko sa kanya, parang ganon yung itsura niya. Yung sa mga ColourPop na lipsticks. Kasi ayan, slanted siya. Tapos, ganyan din yung itsura niya. And then, ang pangalan niya, Ultra Matte Lipstick. Hindi ko naman sinasabing probably, pero hindi ko naman sinasabing it was designed after the ColourPop lipsticks. Pero sinasabi ko lang na parang ganun lang yung itsura niya. And ang sulat yung, of course, yung logo nila. And then, Ultra Matte Lipstick. And then, waterproof. So, waterproof daw siya. And then, ang nakakatawa kasi kung ano yung color ng lipstick, yun din yung color ng packaging niya. Hindi man siya yung totoong kulay ng lipstick dun sa packaging niya, pero at least you'll have an idea kung anong klase ng shade yon. Kung purple ba siya, kung dark purple ba siya, kung nude ba siya, or red ba siya, ganun. So, ito na munang lightest shade yung hahawakan ko since papakita ko sa inyo yung swatches from lightest to darkest. Anyway, bago ko i-swatch yan sa likod ng kamay ko at ipakita sa inyo yung lip swatches, gusto ko lang sabihin na kung ano yung first impression ko sa kanya. I like that it's pigmented. Talagang makulay sila. Nakikita nyo naman sa lips ko. Kaso nga lang, sa isang swipe, lalo na sa lips, I haven't tried sa kamay, sa unang swipe, hindi mo agad makukuha yung, what do you call this, yung shade niya. Kailangan mag-layer ka para ma-achieve mo yung kung ano talaga yung kulay ng lipstick na yon. And since they're ultra matte, totoo nga na they're really matte. Etong shade na to, mamaya makikita nyo, siya yung unang in-apply ko sa lips ko kasi it's the lightest one. Inuna ko muna kasing swatches before the discussion of the product. Siya yung unang nilagay ko sa lips ko, and I did not apply a lip balm. Tapos, medyo dry pa yung lips ko. So, na-accentuate niya yung dry skin, and then since wala akong lip balm, ang hirap niyang i-apply sa lips. It doesn't glide on that smoothly. Matte na matte siya talaga. As in, parang nag-i-struggle ako, sumusunod yung lips ko pag ina-apply ko siya. Kaya, ang ginawa ko dun sa pangalawang shade na hanggang sa huli, hanggang dito, naglagay na ako ng lip balm. Every time na buburahin ko siya, para dun sa next shade, maglalagay muna ako ng lip balm para din maprotektahan yung lips ko at para madali yung pag-apply. At nung nilagyan ko nga siya ng lip balm, syempre, mas madali na yung pag-glide niya. Smooth na yung pag-glide niya, and you know, mas na-apply ko na siya ng maayos kasi nung una nag-struggle talaga ako kasi sumusunod siya dahil ganun siya ka-matte. It's ultra matte yung what do you call this? Yung bullet ng lipstick. So ngayon papakita ko sa inyo yung swatches niya. So the first shade is called Innocence. Ayan. The second shade is called Passion. The third shade is called Seduction. Yes, Seduction. Yun yung red. Yung dalawang una, they're nude. Ito naman red. Parang scarlet red siya kasi meron siyang orange tone. Ito naman yung pink nila. This is called Sassy. Next shade is called Elegance. Parang siyang plum shade. And then the last shade at kung ano yung nasa lips ko ngayon, it's called Royalty. So, ito lang yung range ng shades na meron yung Everbilena Ultra Matte Lipsticks. Meron lang dalawang nude, isang red, isang parang hot pink, and then dalawang purple shades. Ayan. And then, ang napansin ko lang sa kanila, based on swatching it on my lips, and
pag swatch ko dito sa likod ng kamay ko, hindi even yung application niya. What do you call this? Katulad nito, katulad nito, 'di ba? Hindi pantay, merong streak marks na ganon. So kapag pag binalikan mo siya, mag-iiwan siya ng streak marks katulad dito. Ayun no, merong space na wala. Merong space na parang light lang yung coverage niya. Kasi nung ina-apply ko kanina, parang pag-glide kong ganon, pag-glide ko, syempre babalik ko ulit na ganon para ma-achieve ko yung totoong kulay niya. Parang sumasama siya, parang ganon. And then, ayun, nagsisettle siya sa crevices ng lips ko. Dito naman sa swatch sa likod ng kamay ko, ganun din siya nung in-apply ko. Pero ito, surprisingly, nung itong unang shade na to, sa isang ganun ko pa lang, lumabas na yung totoong kulay niya, pati dito sa color red. And dun sa sassy. Pero yung tatlong kulay na to, yung lightest na to, yung red, and then itong hot pink na to, sa isang swipe ko pa lang, lumabas na yung color nila. Pero itong pangalawa, and then the last two shades, medyo nag-struggle ako. Ayun, nakikita nyo silang tatlo yung may streak marks. So, hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Hindi pare-pareho yung, what do you call this, yung deposit ng color niya. Merong even, merong hindi. And then, napansin ko din yun nung nag-apply ako sa lips ko kanina. Yung mga shades na even dito, sila din yung mga shades na even nung in-apply ko sa lips ko. Ito namang Passion, Elegance, tsaka Royalty, uneven yung application niya. Hindi, yung parang blotchy, parang ganon. Yun lang yung napansin ko. So, this is actually my first impression. I haven't tried this sa pangmatagalan. Hindi ko alam kung tumatagal sila talaga sa lips, pero kanina kasi nung nagsaswatch ako, ang gamit ko lang wet wipes, pero sa isang ganon ko lang, sa isang buro ko lang natatanggal siya. So, tignan natin kung magta-transfer siya. Oh, surprisingly naman, hindi naman siya yung bonggang nagta-transfer sa lips. Nakita nyo, parang subtle lang. Ayun parang halos dumikit lang, parang halos nasagi lang siya. Hindi naman siya yung talagang, alam mo yung lahat nandito. Kasi nga, ultra matte sila. So, siguro, kung hindi ako gumamit ng lip balm, mas matte pa yung finish niya sa lips ko at less transfer siguro. Okay na, papakita ko na sa inyo yung lip swatches ng Everbelena Ultra Matte Lipsticks. I got something to say, got something to say. Alright. Come on. Can you feel me in? Can you feel me in? Let's talk about it. I got something to say, got something to say. Alright. Come on. Can you feel me in? Can you feel me in? Let's talk about it. I got something to say, got something to say. Alright. Come on. Can you feel me in? Can you feel me in? Let's talk about it. I got something to say, got something to say. Alright. Ayun, so those are all the lip swatches of the Everbelena Ultra Matte Lipsticks. And again, 165 pesos yung isang Ultra Matte Lipstick. Okay, so my final thoughts about this Everbelena Ultra Matte Lipsticks. I don't love them, but I don't hate them. Parang they're just okay, parang ganon. They're not bad kasi makulay naman, and since I love matte lipsticks, okay sa akin tong mga to. Pero yun nga lang kasi hindi consistent yung color payoff nila. Yung iba even, yung iba uneven. Pero for its price, okay naman na siya. So kung naghahanap kayo ng murang lipstick, okay na to. Pero ang favorite ko lang dito sa lipis na to, yung lightest shade. Ito talaga yung favorite ko. Kasi ang ganda niya, parang fresh-freshan lang, ganun. Even siya kapag in-apply mo siya sa lips mo, kahit sa likod ng kamay ko. Ayan o, diba? Isa lang siya sa
even, and then yung red, yung pink, tas the rest, hindi na. And ayun, sana kahit paano nakatulong po itong video na to sa inyo. If you're, curious about these new lipsticks from Everbilena, ayan yung swatches, ayan yung thoughts ko. Pero syempre, that's just me. Yun lang yung thoughts ko, yun lang yung nasabi ko based on my own experience. Iba't iba naman yung experiences natin sa paggamit ng mga products. Siguro merong iba sa inyo na bet yan. Nagkataon lang sa akin hindi siya nag-work that well. Siguro meron sa inyong ibang magugustuhan to ng bongga, pero nagkataon sa akin, sakto lang siya. Hindi naman siya yung sobrang bongga, hindi rin naman siya yung sobrang bad. Sakto lang siya para sa akin. So, ayun. Again, sana po nakatulong sa inyo to. And if it really helped you, then please don't forget to like this video, give this video a thumbs up, and please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Being Project Awesome, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. And please don't forget to hit that bell, yung bell icon, para ma-notify kayo sa mga new videos ko. So, thank you so much for watching this video, and if you have any questions regarding this Everbilena Ultra Matte Lipsticks, kung meron akong hindi nabanggit dito sa video na to, comment nyo lang sa baba kung ano yung mga questions nyo pa, and kung meron kayong suggestions sa ibang products na gusto nyo i-review, comment nyo lang din po sa baba. Ayun, thank you so much for watching this video, and hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!